At mayroon ding mga ilan na nagko-comment sa ating video na mga hindi ko alam kung sila ay mga totoong mga kapatid na parang nakikisimpatya sila doon. Ang tagubilin, pagka itiniwalag ang isang miyembro, huwag kakausapin, huwag papayuhan, o anuman. Lahat. Iwasan mo yung mga ganong tao. Monsignor, yung sinasabi mo, yung binalita na yung sa humili mo, sa misa, nang minisahan mo yung prosecution panel na sinasabi mong ang prosecution ay voice of God. Nakakagalit po. Nakakasakit ng damdamin sa aming maraming Katoliko. Mali po yun, Uy, Monsignor. Kaya ako'y nakiusap sa iyo. Please, ask an apology. Apologize to the entire country. In general, and apologize to the Catholic faithful in particular. Nakakahiya po, Monsignor. Huwag mo po sirain ang ating simbahan. Marami na pong Katoliko ngayon na kukulangan na ng moral ascendancy ng ating simbahan. Kailangan natin ng matotoong ito, Catholic faith defender ito. Yan. Pero pinunan niya yung Monsignor. pasto. Sa tingin ko po, maling-mali ang ginawa po ninyo. Kailan po naging boses ng God, boses ng Panginoon, si Dilima, na naging Justice Secretary, na nakiapid sa kanyang bodyguard security. Di ba hingi ng apology sa buong bansa sa kanyang ginawa? Kailan po naging voice of God si Luestro, na sa kanyang interview yung asawa niya, na may kasong rape at tinago niya? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapatid. Kumusta na po kayo lahat? Muli magsama-sama tayo sa isa na namang video at gagawa muli tayo ng panibagong reaksyon. At nagpapasalamat po ako doon sa mga kapatid na nagko-comment sa ating mga video. Bagamat may mga ilan na wari bagang sa pakiramdam ko ay bagamat sila ay nagsasabi ni Iglesia ni Cristo, pero para sa akin lang, nawawala yung diwa ng pagkakaisa sa kanilang damdamin, sa kanilang puso. Madaling magsabi, ako'y Iglesia ni Cristo. Subalit, paano makikilala ang isang totoong Iglesia ni Cristo? Sumusunod sa doktrina. Ang isa sa mga doktrina, magpasako sa pamamahala. At yan po ang ginawa ng isang kapatid na content creator na pinatawag, pinahanap at pinanalangin. At nung nakaraang araw, nagawan po natin ng ganyan, ng reaction, ng video. At maraming salamat po sa mga nag-comment, sa lahat po ng mga nakasuporta sa ating channel. Ngayon ay isa na namang kapatid ang ating gagawan ng reaction. Ito ay taga Zamboanga del Norte, taga Dipolog. Siya po ay si kapatid na Latigo Umanda, taga Dipolog, Zamboanga del Norte. Iisa ang aming distrito. Hindi ko alam kung sa Dipolog mismo siya nakatala o sakop ng Dipolog. Ako, Osmeña. Mula Osmeña hanggang Dipolog, 1 oras ang biyahe sa bus. Subalit, ewan ko lang kung kilala niya ako kasi siya nakita ko lang sa Facebook. May mga binabanggit siya ng mga Catholic defender na tawag dito. Yung Catholic faith defender na nang babas sa kanya. Sino pa nga bang magtutulungan kundi tayong mga tunay na mga magkakapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi man tayo magkakapatid sa laman, hindi man tayo magkakakilala, magkakalayo man tayo ng lugar. Subalit pag nalamang Iglesia ni Cristo ang isang tao, nagiging magaan yung pakiramdam sa kanya. Bakit? Sinusunod po niya yung aral, yung pakikipagkaisa, pagpapasako sa pamamahala. Ipinaglalaban yung pananampalataya. Kung mabuti po, panuorin natin ito para magawan po natin ng
reaction. Makikita po ninyo sa screen. Yan. At ito po. Sa aking mga basher, no, meron akong ipaparinig sa inyo, lalo na sa mga Catholic faith defender, no, Catholic faith defender na mga basher ko. Hindi lahat na Catholic faith defender yung nagbabas lang sa akin dahil nasasaktan o kaya umiiyak sa aking mga content. Ito yung video na pang knockdown. Umiiyak daw yung mga Catholic faith defender dahil nasasaktan sa mga video ng ating kapatid. Ngayon, pinas siya. Nag-comment sila sa kanyang video at yun nga, naging basher. Tuloy natin. Knockdown, knockout sa inyo. Sasagutin nyo ito, ha? Catholic faith defender ito. Eto, panoorin nyo. Ako'y sadyang gumawa nito para ipaabot ang aking galit sa ginawa ni Monsignor Mel David, isang parish priest sa Immaculate Conception Parish sa Cubao, Quezon City. Monsignor, ako po si Attorney Leo Montalban Zaragoza, dito po sa Mindanao. 36 years of being a practicing lawyer. Ako po isang abogado ng Diocese ng Iligan for almost 30 years. Ang kapatid ko po ay pari. 2 pamangkin ko, anak ng aking mga kapatid, pari din. Ako'y kilala bilang defenders of the Catholic Church. Catholic faith defender. Yun. Defender, Catholic faith defender. Nagpakilala siya kung sino siya, yung tao niya. Tapos, ito na. Tuloy nga natin. Defender, ha? Yan. Catholic faith defender. Lawyer din siya. Abogado sa diocese, no, sa Iligan. Eto, panoorin nyo mabuti, ha? Panoorin nyo. Mga sibling, mga basher ko. Kaya I will die defending the church para yung gift of salvation tuloy nating ipaglalaban. Monsignor, yung sinasabi mo, yung binalita na yung sa humili mo sa misa, nang minisahan mo yung prosecution panel na sinasabi mong ang prosecution ay voice of God. Nakakagalit po. Nakakasakit ng damdamin sa aming maraming Katoliko. Mali po yun. Uy, ano yun? Nakakagalit daw. Tinatawag niya yung Monsignor. Paritin yun, pare. Tinatawag niya na Monsignor. Ewan kung anong ibig sabihin. Tulingan natin. Sabi niya nakakagalit. Ano kaya yung nakakagalit? Monsignor. Kaya ako'y nakiusap sa iyo. Please, ask an apology. Apologize to the entire country. In general, and apologize to the Catholic faithful in particular. Nakakahiya po, Monsignor. Huwag mo po sirain ang ating simbahan. Marami na pong Katoliko ngayon na kukulangan na ng moral ascendancy ng ating simbahan. Kailangan natin ng matutong pastor. Na, siya mismo nag-amin. Marami ng miyembro sa Katoliko ang nakukulangan sa moral ascendancy ng kanilang relihiyon. Inamin niya mismo. Kailangan daw ng totoong pastor. Ito, Catholic faith defender ito. Yan. Pero pinunan niya yung Monsignor. Pastor, sa tingin ko po, maling-mali ang ginawa po ninyo. Kailan po naging boses ng God, boses ng Panginoon, si Dilima, ang naging Justice Secretary, na nakiapid sa kanyang bodyguard security. Siya mismo nagsabi tawag doon, kailan naging boses ng Panginoong Diyos yun, yung si Dilima na nakiapid. Hindi ba hingi ng apology sa buong bansa sa kanyang ginawa? Kailan po naging voice of God si Luestro? Na sa kanyang interview yung asawa niya na may kasong rape at tinago niya. Kailan po naging Wala, puro mga sablay itong mga ito. Ano ba yan? Yung ba yung sinasabi ng the voice of the people is the voice of God? Tapos yun, si Dilima, si Luistro, yung asawa niya itinago kasi may kasong rape.
boses ng God yung persecution. Mas mahigit pa yun sa proof beyond reasonable doubt. Parang wala ng kaso ang kailangan pang ihabla o gawin dahil boses ng Panginoon yung ginawa ng persecution. Kailan ba maging boses ng Panginoon, Monsignor? Magnilay-nilay po tayo. Nang tinanong si Mayor Benji Magalong, sabi niya, tinanong siya ni Rico Hison. Sabi niya, sa totoo lang, gusto mo ng katotohanan, sinabi ni Mayor Magalong, 90% of our congressmen ay corrupt. Yun na nga. Yun na. O, sagutin ninyo yun. Ikaw, Monsignor, na binabanggit ng taong yun. Ito, pakinggan natin si kapatid na Latigo Mandam. Oh, sasagutin nyo yan, ha? Katolikong depensor yan. Siya na po mismo, sa bibig niya mismo lumabas. Oh, doon sa mga basher ko na Catholic faith defender. Oh, hindi lahat, yung mga basher ko lang. Sagutin nyo yan. Hindi naman galing sa akin yan. Galing sa inyong kasamahan. Hindi po biro at hindi po ordinaryong Catholic faith defender yan. Lawyer din, abogado. Sige nga, mag-comment nga kayo. Supalpal kayo ngayon dyan ng mga ng Catholic faith defender. Kahit dito, yung mga manonood dito, maraming nagko-comment. Sige, sagutin niyo yun. Patutuhanan niyo yun. Kung mali yung pinagsasabi niya, si Dilima, yung voice of the people ba yun? Voice of God ba yun? Si Luis Tro. Ay, Diyos ko. Talagang kaibayo sila sa pananampalataya sa Iglesia ni Cristo. Tama yung sinabi niya na ang mga miyembro sa Iglesia Katolika ay nawawalan na ng moral ascendancy. Kulang na sa tiwala yung mga miyembro nila. Kasi nga, sasabihin ba naman na, ano ako tatanggap ng mali-malitang pera, lagi ako sa simbahan. Agay! Yung pala mayroong itinatagong kasalanan. Yung isa naman, nakikiapid. Ay, naku po. Sa Iglesia ni Cristo, pagka ganyan, pag nalaman na ganyan ang kasalanan, automatic, diretso agad, tiwalag. Lalo kung mabigat yung kasalanan mo sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa lokal na kinabibilangan mo, babasahin ang iyong pangalan. Buong Iglesia, iikot ang iyong pangalan na ikaw ay hindi natatanggapin sa anumang pagtitipon sa Iglesia ni Cristo dahil tinitiwalag ka na. Yung mga taong nagpapanggap na parang may malasakit sa Iglesia ni Cristo, subalit kabaliktaran ang nangyayari, pinupuna pa yung mga naninindigan sa katwiran, sa katotohanan. Nako, kayo na po ang bahala sa kanila. Diyos na lang ang bahala sa ganyang mga tao. At mayroon ding mga ilan na nagko-comment sa ating video na mga, hindi ko alam kung sila ay mga totoong mga kapatid na parang nakikisimpatya sila doon. Ang tagubilin, pagka itiniwalag ang isang miyembro, huwag kakausapin, huwag papayuhan, o anuman. Lahat. Iwasan mo yung mga ganong tao. Ayun ang tagubilin sa mga itinitiwalag. May mga ay naku po.